Narito ngayon ang 4 na pinakamahusay na tsaa na maaari mong makita sa iyong bahay upang tulungan sa iyong presyon ng dugo ng natural at mapanatili ang kalusugang cardiovascular dahil sa kanilang mga antioxidant at vasodilatory properties. Ngunit mahalaga na tandaan na ang mga tsaa na ito ay hindi pumapalit sa mga medikal na pamamaraan para sa hypertension at dapat inumin bilang bahagi ng isang malusog na lifestyle. Upang makatulong sa iyo sa pinakamabilis na paraan, iniwan ko ang link sa mga pinakamahusay na produkto na natuklasan sa merkado na may magandang halaga at ligtas para sa epektibong paggamot. Alamin pa ang higit tungkol sa mga ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa ibaba. Alam natin na ang mataas na presyon ng dugo, o tinatawag ding hipertensyon, ay madalas na tinatawag na tahimik na mamamatay. Dahil sa karamihan ng oras, ito ay hindi nagpapakita ng malalantad na sintomas. Ibig sabihin ito, maraming tao ang maaaring magkaroon ng mataas na presyon ng dugo nang hindi nila nalalaman. Sa ilang mga kaso, ang hipertensyon ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, lalong-lalo na ang mga ito na nagaganap sa likod ng ulo. Gayunpaman, maraming mga tao na may mataas na presyon ng dugo ay walang nararamdamang sakit ng ulo. Maaring mangyari rin ang pagkahilo o pagkahilo sa mga kaso ng labis na mataas na presyon ng dugo. Madalas na pamumutok ng ilong ay maaring maging sintomas, lalong-lalo na kung ito ay paulit-ulit. Ang kronikong hipertensyon ay isa sa mga pangunahing panganib para sa mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at stroke, ALS. Maaring magdulot ang mataas na presyon ng dugo ng pinsala sa mga mahahalagang organo tulad ng puso, bato, mata, at mga ugat ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaring magdulot ng retinopatya na nauugnay sa hypertension na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin kung hindi ito naaayos sa paggamot. Narito ang 4 na mga uri ng tsaa na maaari mong makita sa iyong bahay upang tumulong sa pagkontrol ng iyong presyon ng dugo ng natural. Chia de hibiscus. Ang Chia de hibiscus ay kilala sa potensyal nitong bawasan ang presyon ng dugo. Ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ito ng mga bahagyang epekto sa pagpapababa ng presyon ng dugo dahil sa mga katangiang antioxidant nito at kakayahan na mag-relax ng mga ugat ng dugo. Epekto sa presyon ng dugo. Ang mga siyentipikong pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang Chia de hibiscus ay maaaring magkaroon ng epekto sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ito ay maaring nauugnay sa mga anthocyanin na matatagpuan sa halaman na may kakayahan na mag-relax ng mga ugat ng dugo na nagpapahintulot na mas madali ang daloy ng dugo. Gayunpaman, nagkakaiba ang mga resulta ng pananaliksik at hindi lahat ng mga pag-aaral ay nakakakita ng malalantad na pagbaba ng presyon ng dugo sa pag-inom ng Chia de hibiscus. Mga antioxidant properties. Ang Chia ng hibiscus ay mayaman sa mga antioxidant, kasama ang anthocyanin at flavonoids. Ang mga antioxidant na ito ay tumutulong sa laban sa mga free radicals sa katawan, na nagpapababa ng oxidative stress, at nakakatulong sa kalusugan ng mga selula at mga ugat ng dugo. Pagganap sa kolesterol. May ilang mga pag-aaral rin na nagpapahiwatig na ang tsaa ng hibiscus ay maaaring makatulong sa pagbaba ng mga antas ng kabuuang kolesterol at LDL, masamang kolesterol, sa dugo na makakabuti sa kalusugang cardiovascular. Epekto ng diuretiko. May mga bahagyang epekto ng diuretiko ang tsaa ng hibiscus, ibig sabihin nito ay maaaring magdagdag ito ng produksyon ng ihi. Ito ay maaaring makatulong sa pag-alis ng sobrang sodium sa katawan, na maaaring magdulot ng pagbaba ng presyon ng dugo. Pamamahala ng timbang. May ilang pananaliksik na nagpapahiwatig na ang tsaa ng hibiscus ay maaaring makatulong sa pamamahala ng timbang, na maaaring makabuti sa presyon ng dugo, dahil ang sobrang timbang ay isa sa mga panganib para sa hipertensyon. Lasang at paraan ng paghahanda. Ang Chia ng hibiscus ay may bahagyang lasang citrus, at maaaring inumin ng mainit o malamig. Upang ihanda ito, ilagay lamang ang tuyong bulaklak ng hibiscus o mga sako ng Chia ng hibiscus sa mainit na tubig at hayaang mag-infuse ng ilang minuto. Sa verde.
Ang tsa verde ay isang uri ng tsa na gawa mula sa mga dahon ng halamang Camellia sinensis, na parehong halamang ginagamit sa paggawa ng tsa na itim at tsa na puti. Gayunpaman, ang tsa verde ay ibinubroso sa ibang paraan na nagbibigay sa kanya ng mga natatanging katangian. Ito ay kilala sa kanyang mga kapaki-pakinabang na katangian para sa kalusugan at nauugnay sa iba't ibang mga benepisyo, kasama na ang kanyang kaugnayan sa presyon ng dugo. Mga antioxidants. Ang tsa verde ay mayaman sa mga antioxidant, lalong-lalo na ang mga catechin. Ang mga antioxidant ay tumutulong sa paglaban sa free radicals sa katawan, na nagpapababa ng oxidative stress at nagpoprotekta sa mga selula laban sa pinsala. May ilang mga pag-aaral sa siyensya na nagmumungkahi na ang regular na pag-inom ng tsa verde ay maaaring kaugnay sa isang mababang pagbaba ng presyon ng dugo. Ang mga catechin na matatagpuan sa tsa verde ay may kakayahan na mag-relax ng mga ugat ng dugo, na nagpapahintulot sa dugo na magkaroon ng mas magaan na daloy at sa gayon, nakakatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo. Gayunpaman, maaring mag-iba ang mga resulta ng pananaliksik at hindi lahat ng pag-aaral ay nakakita ng malalaking pagbaba ng presyon ng dugo sa pag-inom ng tsa verde. Kalusugan ng puso. Bukod sa epekto nito sa presyon ng dugo, ang tsa verde ay maaaring makatulong sa kalusugan ng puso sa iba't ibang paraan. Maaari itong makatulong sa pagbaba ng kabuuang antas ng kolesterol at LDL, masamang kolesterol, pati na rin sa pagpapabuti ng pag-andar ng mga ugat ng dugo. Pagganap ng regulasyon ng asukal sa dugo. May ilang pag-aaral na nagmumungkahi na ang tsa verde ay maaaring makatulong sa regulasyon ng antas ng asukal sa dugo, na maaaring mabuti para sa mga taong may diabetes o prediabetes. Pamamahala sa timbang. Ang tsa verde ay naglalaman ng kafeina, na maaaring magpataas ng kaunti sa metabolismo at pagkakasunog ng kalorya. Kaya't maaaring ito ay makatulong sa pamamahala ng timbang, na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Lasang at paraan ng paghahanda. Ang tsa verde ay may lasang herbal at sariwa. Maaring inumin ito ng mainit o malamig at ito'y makukuha sa maraming uri, kasama ang tsa verde na may malalaking dahon, mga tsaang may mga lata, at tsaa sa pulbos tulad ng matcha. Tsa ng bawang. Ang tsa ng bawang ay isang likido na inihahanda mula sa sariwang bawang o pulbos ng bawang sa mainit na tubig. Ang bawang, Allium sativum, ay isang halamang kilala sa kanyang mga gamot na katangian at mga benepisyo para sa kalusugan. Ang koneksyon nito sa kalusugan at presyon ng dugo ay nauugnay sa iba't ibang aktibong sangkap na matatagpuan sa bawang. Narito ang ilang mahahalagang aspeto tungkol sa tsa ng bawang at ang kaugnayan nito sa kalusugan at presyon ng dugo. Aktibong sangkap sa bawang. Ang bawang ay naglalaman ng iba't ibang aktibong sangkap, kabilang ang alisina, na isa sa mga pangunahing bahagi na responsable sa maraming mga benepisyo sa kalusugan na nauugnay sa bawang. Ang alisina ay nabubuo kapag binabasag, inihiwa o kinakain ang bawang, at kilala ito sa kanyang mga antioxidant at anti-inflammatory na katangian. Presyon ng dugo. Ang tsa ng bawang ay pinag-aaralan dahil sa potensyal nitong bawasan ang presyon ng dugo. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang regular na pagkain ng bawang, kasama na ang tsa ng bawang, ay maaaring makatulong na bawasan ang presyon ng dugo, lalo na sa mga taong may hika o katamtamang pagkakabalis ng presyon ng dugo. Ang mga sangkap sa bawang ay maaaring makatulong sa pagpaparelax ng mga pader ng mga ugat ng dugo, na nagpapalawak sa mga ito at, sa gayon, nagpapabawas ng kalabanang sa daloy ng dugo na maaaring mag-ambag sa pagbaba ng presyon ng dugo. Cholesterol. Bukod sa epekto nito sa presyon ng dugo, ang bawang din ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng antas ng kolesterol sa dugo, sa pamamagitan ng pagbawas ng LDL cholesterol, masamang kolesterol, at pag-increase ng HDL cholesterol, mabuting kolesterol. Katangian ng antioxidant. Ang bawang ay mayaman sa mga antioxidant na tumutulong sa paglaban sa pinsala ng mga free radicals at sa pagprotekta sa mga selula ng katawan laban sa oxidative stress. Saan ang lemon balm?
Ang tsaan ng lemon balm, na kilala rin bilang tsaan ng melissa, ay isang imbi na ginagawa mula sa mga dahon ng halamang Melissa officinalis, na katutubong makikita sa rehiyon ng Mediterranean, ngunit ngayon ay itinatanim sa buong mundo. Tradisyonal na ginagamit ang halamang ito dahil sa kanyang mga katangian na pampagaling at benepisyo para sa kalusugan, kasama na ang kaugnayan nito sa presyon ng dugo. Narito ang ilang impormasyon tungkol sa tsaan ng lemon balm at ang kaugnayan nito sa kalusugan at presyon ng dugo. Katangian ng pampakalma. Isa sa mga kilalang katangian ng lemon balm ay ang epekto nitong pampakalma. Madalas na ginagamit ang tsaan ng lemon balm para maibsan ang stress, pagkabahala, at upang itaguyod ang pagpaparelax. Ang mga katangian na nagpaparelax na ito ay maaaring hindi direkta makabuti sa presyon ng dugo, ngunit ang stress at pagkabahala ay maaaring mag-ambag sa pansamantalang pag-angat ng presyon ng dugo. Epekto sa presyon ng dugo. Bagamat hindi kilala ang tsaan ng lemon balm na direktang nagpapababa ng presyon ng dugo, ang epekto nitong pampakalma ay maaaring makatulong na bawasan ang presyon ng dugo sa mga panahon ng stress. Bukod dito, may mga bahagyang epekto sa pagpapalawak ng mga ugat ng dugo ang lemon balm, na nangangahulugan na maaari nitong pampaluwagin ang mga ito, na nagpapahintulot sa dugo na daloy ng mas malaya, na maaaring makatulong sa pangangalaga ng presyon ng dugo. Inaasahan kong nakatulong ako sa iyo sa iyong paglalakbay patungo sa mas malusog na buhay. Salamat sa pag-aksaya ng oras at hanggang sa susunod na video.